maikling pelikula na inihanda ng mga mag-aaral ng kriminolohiya mula sa Philly Capital College Incorporated ay ibinase lamang sa mga librong nailimbag at sa ilustrado ang buhay ni Rizal na matatagpuan sa YouTube. Ang bawat pyesa na ginamit rito ay hindi sa kanila at wala silang intensyon na sarilihin ito, kaya't binibigyan nila ng pagkilala ang may-ari ng mga ginamit na pyesa. Ina, nariyan na po pala kayo. Sepa, Maria, maray niyo muna kung iiwan ni Ina. Oo, sige, Pepe. Tara na, Maria. Kumusta ka na, Pepe? Ako'y ayos lang, Ina. Meron akong sinusulat na akda. Tila yata di ko na ito matatapos sa tamang oras. Kinakapos na ako sa araw na aking pagsusulat nito. Bakit kasi hindi mo sinunod ang mga pangarap ko noong bata ka pa? Oo, maninina. Ngunit hindi ako ganyan tao. Sadyang marami talaga akong plano para sa ating bayan. Isiniwalat ko ang aking akda upang magising ang ating mga kababayan sa kasinungalingan na nagbalot sa atin na mahabang panahon. Na dapat tayo ang namumuno sa ating bayan, ngunit tila tayo ang nagiging dayuhan sa ating sariling inang bayan. Ina, narinig niyo ba ang aking naririnig? Tila yata kay gandang pakinggan ang mga tunog ng kuliglig. At kay gandang pagmasdan ang liwanag ng lamparang ito. Anak, alam mo ba ang pabula tungkol sa gamo-gamo? Hindi po, Ina. Ngayon ko lang yata yung narinig. Mari niyo bang ikwento po sa akin ang kwento ng gamo-gamo? Sige, anak. Isang gabi, may isang gamo-gamo na lilipad-lipad sa isang lampara. Ngunit ang batang gamo-gamo ay patuloy pa din sa paglipad sa lampara. Hanggang sa nasunog ang kanyang pakpak at ito ay namatay. Yun ba ang sinapit ng batang gamo-gamo, Inay? Hilungkot naman isipin na yun ang kanyang sinapit. Oo, Jose. Kaya ikaw huwag kang gagaya sa batang gamo-gamo. Ngunit, Inay, paano ako magiging matapang? Paano ko mapipigilan aking sarili sa aking mga pagnanais? Gaya ng batang gamo-gamo, naakit siya sa apoy, kaya gusto ko pang makahanap ng mga kasagutan sa aking katanungan. Kinakailangan ko ding mamatay, kagaya ng batang gamo-gamo. Pagkatapos, anong gusto mong mangyari sa ating bayan? Marami po, Ina. Ngunit aking dalangin ay pagsusumamo ay hindi na ako naririnig na poong may kapal. Ni aking presensya, hindi niya aking pinapakinggan. Tila yata tayo ay kinalimutan na. Nakalimutan mo na bang magdasal, anak? Tulad ng nakagawian natin noong. O Maria, kailan ka mag-aasawa? 5 taon pa sa tuloy. O ikaw Trinidad, ang hindi ko siyempre yung matapat. Lucia, ano gusto mo sa isang lalaki? Guwapo, maputi. Sino? Siyempre yung malaki. Yung respeto. Grabe ba? Mga anak, tama na yan. Mag-alas 6 na, tayo na mag-rosaryo. Ayaw nga pala, Itay, tayo mananalangin. Mga anak, magsimula na tayong magdasal sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
Ipanalangin mo kami mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Naalala mo pa ba, Jose, noong bata ka pa palagi tayong nagro-rosaryo pagsapit ng alas 6? Hindi nawawala sa atin ang pagro-rosaryo. Marami na ako napagdaanan, ina. Simula nung namatay si Concha, pinatatag na ako ng panahon at pinatibay nito. 8 taong gulang pa lamang ako noon ay nadulubhasan na ako sa iba't ibang larangan. Salamat kay Maestro Monroy, Maestro Padua, at Maestro Celestino. Kundi dahil sa kanila ay hindi ko maaabot ang aking kinakatayuan. Kaya utang na loob ko ang aking buhay sa kanila. Atención, estudiantes. Buenas tardes a ustedes, estudiantes. Who wants to read this? Mi profesor. Jose. Sí, profesor. Buenas tardes a ustedes. Ustedes, maestro también. Día a todos. Estamos ako en salón de clase para aprender. Bravo. Mahusay! Marunong ka na magbasa at magsulat. Higit pa riyan ang painglisto mo sa matematika at relihiyon. At tunay kang magaling sa sining, Pagpinta at iskultura. Higit pa rin ang pagsusulat, gaya na lamang ng mga tula. Ang pag-aalala ay huwag mong gawin sapagkat sa edad mong iyon ay kung saan ka mumukadkad at matututo ng marami. Ako at si Pasiano ay tumungo sa Binyan upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Sa pasya ng aking mga magulang, pagkaraan ng pagkamatay ni Ginoong Monroy. Ina, tutungan na kami ni Pasiano sa Binyan. Hahanap-hanapin namin ang presensya niyo. Para namang mangiligong bansa si Jose. Sa Binyan lamang siya pupunta. Uuwi din naman siya tuwing bakasyon. At malapit lang sa atin pwedeng dalawin. Ikaw, Pasiano, ikaw ang panganay, ikaw ang mag-aalaga kay Jose at mag-iingat kayo palagi. Opo, inay. Alis na po kami. May alis na, ina. Mag-iingat po kayo. Paalam, Jose. Opo, ina, mga kapatid. Kami aalis na. Mag-iingat kayo. Habang ako'y nag-aaral sa Ateneo, sinikap kong ituon ang aking sarili sa pag-aaral ng mabuti. At hindi naman nabigo ang aking sarili dahil lagi akong nangunguna sa aming klase at aking ding nasaksihan ang 3 paring na akusahan ng maling paratang. Isinama ako ng aking kapatid na si Pasiano at doon ko nakita ang kanyang hinagpis dahil malapit ang loob niya kay Padre Jose Burgos. Tunghayan nyo ang pagbitay sa 3 paring martir ng simbahan. Mga erehe, mga gwardiya sibil, dalhin sila dito. Wala kaming kasalanan! Bakit nyo kami papatayin? Sila ang mga taksil sa simbahan, mga erehe. Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Matapos ang pagpatay sa 3 paring martir, hinagpis at lungkot ang dumapo sa aking isipan. Dahil sa pagbibintang sa aking kawawang ina na umano'y kasama siya sa paglason sa kanyang hipag. Mahal, saan mo gustong pumunta sa darating nating anniversary? Ikaw, saan mo gusto? Mga kapastangan! Ikaw lalaki, lumayas ka dito. Layuan mo ang asawa ko. At ikaw, kailan mo pa ako pinagtaksilan? Oh, Alberto, ba't nandito ka? Nalaman kong merong kinakasamang iba ang aking asawa. At pinaplano ko ng layasan siya. Ano? Hindi maaari. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay natin?
Hindi magandang pag-usapan tayo ng ating bayan. Huwag mong gawin. Huwag mong hayaang masira ang iniwan sa atin ng mga ninuno natin. Kung iyan ang nais mo, magpaparaya na lang ako. Hayaan mo at kakausapin ko ang iyong asawa. Narito ang iyong sabaw. Higupin mo na. Ano ba ang nangyari? Eudora! Bakit ka ba sumisigaw? Nakita ko ang sabaw na iyong ibinigay, ngunit ito'y aking ibinigay sa aso, at ito'y namatay. Nais mo ba akong lasunin? Ano bang pinagsasabi mo? Walang lason iyan. Huwag ka na magmakaila. Hindi totoo yan. Walang lason ang sabaw. Anong walang lason? Guardia Civil! Guardia Civil! Guardia Civil! Yes, senyora. Dakpin niyo ang babaeng ito. Nais niya akong lasunin. Huwag niyo akong dakpin. Wala akong kasalanan. Pagkaraan ng dakpin ang aking ina, pinaglakad siya mula sa Calamba hanggang Santa Cruz, na kabisera ng Laguna, kasama ang mga gwardiya sibil na walang awa siyang pinahihirapan habang naglalakad. Napiit siya sa kulungang probinsya ng mahigit 2 taon. Ina, O, kumusta ka na, Pepe? ako'y ayos lang, ina. Kumusta na kayo dyan, ina? Ayos lang ako, anak. Huwag kayong mag-alala, ina. 3 buwan na lang ang nating hihintayin at ikaw ay makakalaya na. Kunting tiis na lang ho. Sa gulang na 16, nadama ko ang aking unang pag-ibig. Ang dalagang ito ay nagngangalang Segunda Katigbak, taga Lipa, Batangas, ang nakapagpatibok ng aking puso. Nang minsang dumating ang aking kaibigan kasama ang dalaga, ay lubha akong nahalina sa gandang taglay nito. Simula nang ikay aking makita, ang iyong pangalan na aking binubukang bibig, ang iyong mukha ay lagi lumalabas sa aking isipan. Ang iyong ring pangalan ay ang sinisigaw ng aking puso. Simula nun ay wala nang ibang aking hinahanap kundi ikaw lamang. Ikaw lamang nagpatibok ng aking puso. Talaga, Pepe? Parehas pala tayo ng nararamdaman. Jose, ano bang iniisip mo? Napakadami mo nang nalalaman. Baka ikapahamak mo yan. Ayaw kong matulad ka sa 3 pari. Mahal, hayaan na natin Susi. Bigyan natin siya ng pagkakataong magdesisyon sa kanyang sarili. Oo nga ina, suportahan na lang natin siya. Sa palagay ko'y matututunan niya ang kalagayan ng ating bansa sa pamamagitan ng edukasyon. Ako'y di na magtatagal, ina, ama, Luciano. Ako'y tutulong na. Sabihan po kayo. Mag-iingat ka, Jose. Mag-ingat po siya. Nang ako ay nag-aral sa UST, nakilala ko ang kaakit-akit at mainhin na anak ni Tio Antonio Rivera na nagngangalang Leonor. Alam mo, Leonor, hinihiling ko sa mga talan hindi na tayo magkita. Dahil sa tuwing ikay na aking nakikita, di na kita maalis sa aking isipan. Pero, Jose, paano kung malaman ang ating relasyon? Paano na lamang gagawin natin? Bahala na, magtiwala ka lang. Ikaw lang ang aking tanging binibini. Ikaw lang ang aking mi amor. Ako ay nagtungo sa Espanya at makalipas ang ilang taon ay nagtungo ako sa Europa at doon ko sinimulang gawin ang Noli Me Tangere. Sa wakas, Violo, naghanap na rin tayo ng papaglilimbangan ng Noli Me Tangere. Laki na natipid natin dito sa halagang 300 piso ay nagkaroon tayo ng 2,000 kopya. Masyado kang nagtitipid, Rizal. Kaya ko naman bayaran lahat.
kahit saan tayo magpalimbag. Salamat Rizal, matapos ang madilim mong karanasan na ituloy natin ang makulay na pangyayari. Libutin natin ang Europa. Maaari nga iyon. Para may mabahonin naman ako sa pagluwas ko sa Pilipinas. Nang ako ay makabalik galing Europa, pinatawag ako ni Gobernador General Terrero upang pag-usapan ang tungkol sa Noli at nilalaman nito. Buenos dias, Rizal. Buenos dias din, senyor. Alam mo na siguro ang tungkol sa'yo. Delikado ang buhay mo ngayon, kaya gusto ko lisanin mo ang Pilipinas para walang mangyaring masama sa'yo. Ayaw kita makita mamatay sa mga kamay ng mga praile. Ngunit, wala man ako nakikitang masama sa aking nilimbag. Ako din, wala din ako nakikita masama. Sadyang mainit lang ang mata nila sa'yo. Kung yun ang nais mo, agad-agad ako'y lilisan na sa madaling panahon. Queda Cadeas, Las Bandidos. Mag-iingat ka, Rizal. Mag-iingat din po kayo. Ako'y aalis na. Nang ako ay bumalik sa Maynila, ako ay nagpatawag ng pulong upang bumuo ng samahan na tatawaging La Liga Pilipina. Una sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa inyo dahil dumalo kayo sa aking pagtitipon na aking pinatawag. Bakit ka nagpatawag ng pulong? Ano ba ang nais mong ipahayag? Ipinatawag ko kayo upang magtatag ng samahan ng Pilipino upang tumaligsa sa pamahalahan ng Kastila. Alam nating lahat na sila ay tunay na makapangyarihan. Kaya nga ako'y nagpatawag ng Sangayon ako sa nais mong mangyari sa'yo, kaya ikaw ay magpatuloy sa iyong lahat. Kung gayon, simulan na natin ang ating punsa. Ako ay nakatanggap ng liham mula kay Gobernador General Dispohol. Kaya naman, ako ay agad na nagtungo sa kanya. Buenos dias, senyor. I received a letter that you want to talk to me privately. Yes, senor. I have sent that letter to you because I want to know if you want to go back to the Hong Kong. Yes, but why did you ask? We have found this belong to your sister, Lucia. This is forced frailes, which is Saturn, against the Dominican friars. No, I don't know what you're talking about. Don't deny it. Silence! Let the fiscal have the decision in you. You will be escorted by the Fort Santiago. Take him! Namalagi ako sa dapitan at doon ay nagtayo ako ng sarili kong klinika. Sinubukan kong gamutin ang aking ina, ngunit di ko siya lubusang mapagaling. Naunawaan ko na kung bakit hindi dapat gamutin ng isang doktor ang miyembro ng isang pamilya. Good day, Rizal. I'm Josephine, and I would like to inquire the health of my stepfather. My pleasure. Please, take a seat. Okay. Sa dapitan ko nakilala ang babaeng nagbigay sa akin ng napakagandang alaala. Siya ay isang Irish na taga Hong Kong. Buenos dias, senyor. Buenos dias, senyor. Maupo ka. Kung gusto. Nais ko nga pala ipagamot ang aking kasama. Siya ay may problema sa paningin. Kila yata hindi lamang to ang iyong pake, Dr. Valenzuela. Ano pa ang iyong pinunta rito? Tunay nga napakatalino kasi. Nais ni Andres na ipalam sa iyo na handa na ang katipunan laban sa pamahalaan. Tayo ay nakahanda na sa ating hadikay. Dr. Valenzuela, alam natin na hindi pa handa ang Pilipinas sa ganyang kilusan. Alam natin na kulang pa ang ating armas laban sa Kastila. Patawad, Dr. Valenzuela, ngunit hindi ako pabor sa inyong pinaplano.
Ngunit nakaplano na ang paraan ang pagtakas sa iyo sa bilanggo na ito. Ngunit hindi ako tatakas. O siya, mukhang hindi namin kita mapipilit sa aming adikain, Jose. At isa pa, inayagan ako ni General Blanco na pumunta sa Cebu upang maging doktor at upang mangaral na rin sa mga praktikal na digmaan. Guardia Civil! Nais kong umanap ka ng isang mapagkakatiwalaan na maaaring malaman sa sinasabing nilang isang lihim na samahan. Meron po ako maaaring may rekomenda sa inyo. At sino naman yung may rekomenda mo? Subok na ang kanyang kakayahan at talagang mapagkakatiwalaan. Kung gayon, dalhin mo siya dito sa talagang madaling panahon. Sige. Magandang hapon, Teodoro. Ang Gobernador General Dispohol ay nais kang makausap. Sa aking pagkakaalam ay wala naman akong nailabag na batas. Ano ang kanyang nais? Huwag kang mag-alala. Ang General ay nais ka lang makausap. Sige, sasama ako. General, andito na po ang pinapatawag niyong si Teodoro. Magandang hapon, General. Ikaw pala, Teodoro, ang tinutukoy ng aking Guardia Civil. Opo, General. Kung gayoy, nais kong malaman mo ang tinatawag nilang isang katipunan. Sa anong kadahilanan, General? Balita ko, ang sama nito ay naglalayo ng isang himagsikan na laban sa pamahalaan. Kaya gusto ko'y manmanan mo sila. Bigyan mo ako ng ilang araw at ako'y babalik sa iyo upang mag-ulat. Kung gayoy, Teodoro, gawin mo ang lahat. At gusto kong malaman ang lahat sa lalong madaling panahon. Kung gayon, General, ako'y mamamahalan na. Maraming salamat, Teodoro. Magandang gabi, General. Magandang gabi, Teodoro. Sige, bumubo ka. Narito ako upang magbigay ng impormasyon sa iyo tungkol sa katipunan. Magaling, Teodoro. Sige, ilahad mo ang iyong mga nalalaman. Ang kanilang samahan ay tinatawag na katipunan. Pinamumunuan nito ni Andres Bonifacio. Ang kanilang samahan ay naglalayo na maghimagsik at mag-akla sa mga Kastila. Kung ganun, maaaring ito na ang tamang panahon para sa buong Espanya. At sanayang mabuti para sa nalalapit na himagsikan. At ikaw, Teodoro, ang nais kong mamuno para sa hukbong ito. Maasahan niyo po ako, General. Balita ko si General ay patungong Espanya kung saan ikaw ay patungo. Kung gayoy, tara na, delikado ang buhay dito. Jose, saan ka patungo? Ba't ka humangangos? Ako'y huli na at kailangan ko magmadali patungong vapor. Sa Vapor Esta Luzon? Naku, Jose, di ka naaabot dahil ang vapor ay umalis na kani-kanina lang. At ang balita ko sa isang buwan lula nung barkong Isla de Panay ay natuto ang pagtungo ko sa Espanya. Doon ay nakausap ko si Don Pedro. Nais ko sanang hilingin na tumigil ka na dito sa Singapore, Jose. Ako hindi mapalagay sa liham na iyong natanggap. Liyam na hinati ni Gobernador Blanco. Ngunit umaasa akong maganda ang patutunguhan ng aking aktang ito. Ngunit, Jose, masyado atang matatag ang iyong paniniwala sa gobernadora. Sa ating dalawa, dapat alam mo na hindi dapat siya pagkatiwalaan. Huwag mag-alala. Lahat ng ito ay maayos din. Inang! Inang! Maria! Anong nangyari sa iyo? Bakit ka sumisigaw? Ina! Si Jose! Anong nangyari sa aking anak? Sabihin mo! Bali-balita na siya ay nadakip at nakulong sa sinasakyan niyang barko. Oh, Diyos ko! Diyos ko! Ang aking anak! Kailangan nating gumawa ng paraan upang matulungan si Rizal sa kanyang kinaroroonan ngayon. Sa paanong paraan, Doktor? Maghain tayo sa punong Maestrado Hibeas Corpus upang marinig nila ang ating salubin. Meron ba akong maitutulong? Kung yan ang iyong nais, ikaw na magatid sa kanila nito. Kung iyan ang iyong nais, masusunod. Sige. Ginoo, mukhang hindi man lang tayo pinakinggan ng mga Kastila tungkol sa pagsangguni.
Ano pa ba ang maaasahan natin sa mga Kastila? Ang mahalaga ay matulungan natin si Jose. Panahon na para tayo maging malaya sa mga Kastila. Ilabas ang inyong mga sedula. Punitin ang mga sedula! Punitin! Punitin! Gobernador General, unat parte ng ating lupain ay nasakop ng mga Indio. Sino-sinong mga hangal ang namuno sa kilusang ito? Ayon sa aking natanggap na linaw, Mariano Rivera ay nagtagumpay sa paglusog sa gitnang Luzon habang si Emilio Aguinaldo ay nalupig ng Cavite. Rizal, ayon sa aking pagsisiyasat ay may dalawang katibayan laban sa iyo. Una ay ang mga pahayag ng mga nakakasalumuha mong tao. Pangalawa ay ang katibayang dokumento ng mga naisulat mong artikulo, tula, liham. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga ito? Alam kong walang masama sa artikulo at tula na aking ginawa. Hindi ito makatarungan! Papatunayan ko na malinis ang aking pangalan. Sinisigurado ko yan sa'yo. Isa lang ang aking maimumungkahi. Maghanap ka ng sarili mong abogado. Ito lamang ang aking maimumungkahi. Ang nasasakdal ay kailangang maharap sa paglilitis sa madaling panahon. Ikalawa, si Rizal ay mananatili sa piitan. Ikatlo, ang pagtatanggol ay gagampanan ng Hukbong Kastila at isang manananggol. Ikaapat, siya ay magmumulta ng 1 milyong piso. Nandito tayo ngayon upang litisin si Jose Rizal tungkol sa kanyang kaso ng pag-aalsa, sedisyon at pagtatag ng mga iligal na samahan. Si Rizal ay ginawa lamang ang kanyang tungkulin sa ating bayan at wala akong nakikitang masama laban dito. Una, may mahirap unawain sa usapin nito dahil sa damdamin na nasasakdal. Ngunit paano mo maipapaliwanag sa kanya ang mga binibintang ng mga hukom? Ang hukom ay hindi dapat napagiganti. Dapat sila ay makatarungan. Mahimik ang lahat. Aking sinasang-ayunan ang naturang hatol sa sinasakdal. Kung gayo'y tapos na ang usapin, ikaw Rizal ay hinahatulan na barilin sa Bagong Bayan sa umaga ng 30 ng Disyembre. Huliin na siya at ilagay sa selda. Alisto! Epektibo! Konsumatum. Paalam, mahal kong bayan. Fuego!